Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3416 hanggang 3420. Kailangan mo ba talagang mag-quibble sa ganoong oras? Sa wakas ay nagsalita ang matanda na kanina pa madilim at hindi nagsasalita. Matibay ang ebidensya. Sa oras na ito, gusto pa ni Sugwalan na magdahilan. Hindi tanga ang matanda. Hindi siya makapaniwala sa walang katotohanang paliwanag ni Sugwalan. At ang usaping ito maging si Mo Yang ay lumabas na, maaari bang magkaroon ng peke? Sa madaling salita, kung ito ay totoo o mali, o kung ito ay ang self-directing at self-acting ni Sugoyaw, tatanggapin niya ang resulta. Ang kakayahan ni Sugoyaw na samahan ni Mo Yang sa pag-arte ay hindi hinahamak ng matanda. Kung gusto niyang mapaalis si Sugwalan sa pamilyang Su, makontento lang ang matanda. Para sa kapakanan ng dakilang layunin ng pamilyang Su, ano ang isakripisyo ng isang Sugwalan? Dad, hindi ka talaga naniniwala sa kalokohang ito. Sabi ni Sugwalan na may pagtataka sa mukha. Malamig ang mukha ng matanda. Basurang materyal. Si Sugoyaw ba ay isang basura? Siguro sa isip nila, waste image iyon. Pero ngayon, sino ang nangahas na sabihin na si Sugoyaw ay isang basura? Hindi mo ba alam kung saan ka nakatayo? Malumanay na sabi ng matanda. Saglit na nag-isip si Sugwalan, at hindi nagtagal ay naunawaan niya ang ibig sabihin ng matanda. Sa oras na ito, nagulat siya nang mapagtanto na maging si Mo Yang ay sangkot sa bagay na ito. Hindi ito ginawa ni Sugoyaw. Sino pa kaya ito? Ang basurang ito ay may backstage na parang Mo Yang. Mula ngayon, hindi na kayo ang aking pamilya ng Su. Lahat ng posisyon mo sa pamilyang Su ay papalitan ni Sugoyaw mula ngayon. Gawin mong mabuti ang iyong sarili. Sabi ng matanda, ang balita ay ipapahayag sa iba sa pulong ng pamilya bukas. Para naman kay Sugwalan, wala na siya sa saklaw ng pagsasaalang-alang ng matanda. Kung siya ay mabubuhay o mamamatay sa hinaharap ay nakasalalay sa kanyang sariling kapalaran. Dad, hindi mo magagawa sa akin ito. Sinabi ni Sugwalan na may pagtataka sa mukha, napakaraming taon na akong nag-ambag sa pamilyang Su. Nasa akin ang lahat ng kredito. Paano mo ako mapapaalis sa kumpanya? It's your own fault. Kung hindi ka masyadong manggugulo, hindi ka haantong sa ganito. Mahinahong sabi ng matanda. Unti-unting naging mabangis ang ekspresyon ni Sugwalan. Kung hindi ko guguluhin ang mga bagay na ito at hahayaang tumalikod si Sugoyaw, ano ang pinagkaiba ng aking kapalaran at maitaboy ako sa pamilyang Su? Bakit nakakasakay sa ulo ko ang basurang ito? Sabi ni Sugwalan na nagngangalit ang mga ngipin. Ang kanyang mga salita ay katumbas ng pag-amin sa kanyang pagtataksil sa pamilyang Su na nakatago. Lalong kinamuhian ito ng matanda at hindi niya kayang bigyan ng pagkakataon si Sugwalan. Sa oras na ito, biglang sinabi ni Mo Yang, matandang lalaki, kung gusto mong lutisin ang problemang ito, huwag mo siyang hayaang magambala, maaari mo ring ibigay ito sa akin. Si Mo Yang ay isang bystander lang, at ginagamit lang ni Aaron ang kanyang deterrent power para hayaan si Yang Guangyuan na magsabi ng totoo. Gayunpaman, mula sa pananaw ni Mo Yang, ang Aaron ay tila binibigyang halaga si Sugoyaw, tinutulungan si Sugoyaw na malutas ang mga problema. Iyon ay, tinutulungan ang Aaron na malutas ang mga problema, kaya hindi nag-iisip si Mo Yang na gumawa ng mga aksyon upang harapin si Sugwalan. Narinig ni Sugwalan ang mga salita ni Mo Yang, hindi maitago ng kanyang mukha ang kanyang gulat. Ibigay sa kanya. Alam ni Sugwalan ang mangyayari. Si Mo Yang ay isang figure sa kalsada.
Pumapatay daw siya nang hindi kumukurap. Kung siya ay ibinigay sa kanya, siya ay mamamatay. Dad, alam kong mali ako. Please give me a chance. I will do my best for the company in the future. I will never do anything wrong to the company again. Lumuhad si Sugwalan sa harap ng matanda, umaasang mapatawad niya ito. Parang frost ang mukha ng matanda. Hindi na niya mapagpasyahan ang bagay na ito. Kung tutuusin, kasali si Moyang. Paano mo sasabihin kay Sugoyaw kung hindi mo pinaalis si Sugwalan sa pamilya Su? Pagkatapos ng lahat, nakuha ni Sugoyaw ang impormasyon sa loob, na maaaring makatulong sa pamilya Su na umunlad ng mas mahusay. Hindi lang siya pinagtaksilan ni Sugwalan, kundi ipinadala rin siya sa ospital. Hindi madaling malunok ni Sugoyaw ang tono na ito. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nagsimula siyang magmalasakit sa damdamin ni Sugoyaw, na isang napakamakatotohanang bagay. Noong nakaraan, kapag si Sugoyaw ay hindi nag-ambag, ang matanda ay walang pakialam kung si Sugoyaw ay tretuhin ng patas o hindi, o kahit na kung ano ang kanyang iniisip. Ngunit ngayon, kailangang bigyang pansin ito ng matanda, dahil nasa balikat ni Sugoyaw ang kinabukasan ng pamilyang So. Wala akong karapatang patawarin ka, dahil ipinagbili mo hindi lamang ang pamilyang So, kundi pati si Goyaw. Sabi ng matanda. Nang marinig ang mga salitang ito, naunawaan ni Sugwalan ang kahulugan ng matanda. Hindi ba siya humingi ng awa kay Sugoyaw? Bagaman ang puso ni Sugwalan ay napakahirap tanggapin ang bagay na ito, ngunit upang manatili sa pamilyang So, upang magkaroon ng pagkakataong maghayganti sa hinaharap, ano ang busog? Lumuhad si Sugwalan sa harap ni Sugoyaw at sinabing may panghihinayang, "Kuya, kasalanan ko ito. Hindi ko dapat ibenta ang pamilya Su para sa sarili kong pagnanasa. Mangyaring bigyan ako ng pagkakataon. Mula ngayon, hindi na ako magbibigay kahit anong problema mo, susubukan kong tulungan ka at tulungan ang pamilyang Su na umunlad." Hindi inakala ni Sugoyaw na luluhod si Sugwalan sa kanyang harapan at humingi ng awa. Noong nakaraan, si Sugoyaw ay parang isang utusan sa pamilyang So. Sa kumpanya, kahit mga ordinaryong empleyado ay ayaw sa kanya. Ngayon, si Sugwalan, na palaging nakatataas, ay kailangang lumuhad para aminin ang kanyang pagkakamali, na nagpapasaya kay Sugoyaw. Gayunpaman, ang pagiging masaya ay hindi nangangahulugan na patatawarin niya si Sugwalan. Bukod dito, alam ni Sugoyaw kung anong uri ng tao si Sugwalan. Kung gusto niyang manatili sa kumpanya, gagawa siya ng maliliit na hakbang. Hindi mo inaasahan na patatawarin kita, Sugwalan. Imposible naman. Nakalimutan mo na ba kung paano mo ako tretuhin noon? Malumanay na sabi ni Sugoyaw. Hindi lamang lumuhad si Sugwalan, kundi yumuko rin kay Sugoyaw, na nagsasabing, "Kuya, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon, hindi na talaga ako maglalakas loob. Boss, mukhang kailangan mo pa rin ng tulong mo." Sinabi ni Sugoyaw kay Moyang na wala siyang pusong harapin ang gusot ni Sugwalan, kaya hinayaan lang niyang lumabas si Moyang. Ito ay nagpang-inig kay Sugwalan, tumayo at nagsabi, "Hindi ba dapat iwanan ang pamilyang So?" "Okay, aalis ako. Sugoyaw, huwag mo akong hahanapin ng pagkakataon. Kung hindi, hinding-hindi kita pababayaan." Maaga o huli, maghihiganti si Sugwalan para sa awayan ngayon. Sa mga salitang ito, binilisan ni Sugwalan ang kanyang lakad at naglakad patungo sa pinto, umaasang hindi siya pipigilan. Kung hindi, mamamatay siya sa paglalakad palabas ng villa ngayon. Tumingin si Moyang kay Sugoyaw. Umiling si Sugoyaw. Pagkatapos ng lahat, si Sugwalan ay ang kanyang nakababatang kapatid. Ito ay ang pinakamahusay na resulta para kay Sugoyaw na itaboy siya sa pamilyang So hindi niya talaga papatayin. Nang makitang umalis na si Sugwalan, si Yang Guangyuan, na nakahandusay sa lupa, ay nagsabi kay Moyang, "Elder Mo, pwede ba akong pumunta?" Si Yang Guangyuan ay binugbog ng husto. Kinailangan niyang pumunta sa ospital para magpasuri. Ang taong ito ay ipinanganak para sa pera at seks. Hindi rin niya magagawa kung wala. Kung mawala sa kanya ang isa sa kanyang mga kakayahan dahil sa kanyang pisikal na kondisyon, ito ay mas masahol pa sa kamatayan para kay Yang Guangyuan. Tiningnan ni Moyang si Sugoyaw at sinabing, "Papakawalan mo ba siya?" "Sugoyaw, basta't hayaan mo akong umalis at makipagtulungan kay Feng Chen, hindi na ako lalaban sa iyo." "Paano na?
Mabilis na sinabi ni Yang Guangyuan, at ngayon ay wala na siyang kakayahan at lakas ng loob na makipagkompetensya kay Su Guoyao. Pagkatapos ng lahat, ang taong ito kahit si Mo Yang ay maaaring lumapit para sa kanya. You go. Simula ngayon, ayaw na kitang makita, sabi ni Su Guoyao. Oo, makatitiyak ka na hinding-hindi ako lalabas sa harapan mo. Sa mga salitang ito, tumayo si Yang Guangyuan at umalis sa Moyang Villa na mabigat ang katawan. Ang usaping ito ay sa wakas ay natapos na. Para kay Su Guoyao, hindi inaasahan ang kinalabasan. Gayunpaman, alam ni Su Guoyao na magkakatotoo ang sitwasyong ito hindi dahil sa kung gaano siya kalakas, kundi dahil sa tulong ni Aaron. Kasabay nito, alam din ni Su Guoyao na si Han Sanchen ay higit pa sa kaibigan ng amo ni Feng Chen. Ang kanyang pagkakakilanlan ay ganap na makapangyarihan. Kung hindi, imposible para kay Mo Yang na lumitaw ng ganoon kadali. Matapos ipahayag ni Su Guoyao ang kanyang pasasalamat kay Mo Yang, umalis din ang mag-ama sa tahanan ni Mo Yang. Maraming katanungan ang matanda sa kanyang puso. Halimbawa, bakit kilala ni Su Guoyao si Mo Yang? Maaari pa niyang hilingin kay Mo Yang na tulungan siya. Ngunit ang mga tanong na ito ay nakatago sa aking puso, at hindi ko ito tinanong. Para sa kanya, basta makakatulong si Su Guoyao sa pag-unlad ng pamilya Su, sapat na. Kung tungkol sa iba pang bagay, hindi mahalaga. Dad, kung may itatanong ka, magtanong ka lang, sabi ni Su Guoyao sa matanda. Umiling ang matanda at sinabing, wala akong hinihiling, basta't magagawa mo ito para sa kapakanan ng pamilya Su. Bukas ng umaga, ipapaalam ko sa kanila ang pagpupulong, at pagkatapos ay formal na itatalaga ka. Salamat, tatay, sabi ni Su Guoyao. Umiling ang matanda at sinabing, huwag kang magpasalamat. Ito ang nararapat sa iyo. Ngayon ay wala nang makakatulong sa pamilyang Su na magkaroon ng mas mabuting pag-unlad maliban sa iyo. Ang pangungusap na ito ay parang pagpapaalala kay Su Guoyao na kumpletuhin ang plano ng pakikipagtulungan kay Feng Chen, ngunit ito ay napakalabo. Naunawaan din ni Su Guoyao ang kahulugan at sinabing, Itay, huwag kang mag-alala. Kakayanin ko ang plano ng pakikipagtulungan ni Feng Chen. Hinding-hindi kita pababayaan. Matigas na sinabi ni Su Guoyao kaya hindi na napigilan ng matanda ang kanyang pag-uusisa. Bakit siya gumawa ng napakalaking pagbabago sa maikling panahon? May nalalaman ba siyang mas makapangyarihan? Ngunit sa huli, hindi nagtanong ang matanda. Sinabi pa rin niya na hanggat makakatulong si Su Guoyao sa pamilyang Su, hindi niya kailangang masyadong pakialaman ang ibang mga bagay. Kinabukasan, maagang nagkita ang pamilya Su. Nang magsama-sama ang lahat ng tao, hindi nila nakita si Su Guolan, na naging dahilan ng pagkabalisan ng mga taong iyon. Bakit hindi pa dumarating si Su Guolan? Walang mangyayari. Nakahanap ba ng ebidensya ang matanda? Hindi. Natatakot ako na siya ay itaboy sa pamilya Su kung ang ebidensya ay tiyak, ngunit wala talagang balita. I think it's very possible to find evidence. Otherwise, paanong hindi siya magpapakita? It's an early meeting na pinatawag mismo ng matanda. Tulad ng espekulasyon ng mga tao, ang matanda at si Su Guoyao ay magkasamang lumitaw sa conference room. Nagpaparamdam sa iba na si Su Guolan ay hindi na kwalipikadong pumasok sa conference room na ito. Umupo ka. Pagkapasok ng matanda sa meeting room, sabi niya sa mga tao. Direktang umupo si Su Guoyao sa dating posisyon ni Su Guolan, na siyang pinakamakapangyarihang tao sa kumpanya bukod sa matanda. Ang eksenang ito ay nagpaunawa din sa ibang tao sa kanilang haka-haka. Mula ngayon, papalitan ni Su Guoyao si Su Guolan sa lahat ng kanyang mga tungkulin. Maaari mong direktang iulat ang iyong mga problema sa hinaharap kay Su Guoyao. Sabi ng matanda, ang pangungusap na ito ay napakabigla, ngunit ang mga tao ay hindi nagulat. Pagkatapos ng lahat, si Su Guoyao ay nakaupo na sa posisyon ni Su Guolan. Mula ngayon, si Su Guolan ay hindi na ang pamilyang Su. Sana ay lumayo ka sa kanya. Ang mga ganyang traidor ay hindi na kwalipikadong pumasok sa pamilyang Su. Nagpatuloy ang matanda, ito ay medyo nakakagulat sa publiko. Si Su Guolan ay hindi lamang pinatalsik sa kumpanya, kundi pati na rin sa pamilyang Su. Sobra-sobra ang presyong ibinayad niya. Gayunpaman, dahil ginawa ito ng matanda, malamang na natagpuan niya ang katibayan na ipinagkanulo ni Su Guolan ang pamilyang Su, kaya makatwiran para sa kanya na magdusa ng ganitong kapalaran.
Ang bagong urban plan ni Feng Chen ay walang limitasyon para sa hinaharap na pag-unlad ng pamilyang Su. Gayunpaman, ibinunyag ni Su Guolan ang gayong mahalagang balita kay Yang Guangyuan, at walang karapat-dapat na makiramay. Don't worry, old man. We will never be soft-hearted to such a traitor. Oo, halos masira niya ang kinabukasan ng pamilya Su. Paano tayo makikipag-ugnayan sa kanya? Mula ngayon, kukunin ko na parang walang sugwalan. Oo, walang sugwalan sa pamilyang Su. Sunod-sunod nilang ipinahayag ang kanilang mga opinyon at sadyang lumayo kay Sugwalan para ipakita ang kanilang katapatan sa pamilyang Su. Kung tutuusin, ang kinabukasan ng pamilyang Su ay ang kanilang kinabukasan. Kung ang pamilyang Su ay umunlad ng maayos, mas kikita sila. Sa mundong ito, sino ang hindi mabubuhay sa pera? Well, kung wala ng iba, aalis muna ako kung mayroon kang anumang mga katanungan, maaari mong tanungin si Su Goyao. Sa pamamagitan nito, umalis ang matanda sa silid ng komperensya. Sa sandaling umalis ang matanda, si Su Goyao ay napalibutan ng kanyang mga kamag-anak, na dating mga paan ng aso ni Su Guolan. Ngayong bumaba na si Su Guolan, makakahanap na lang sila ng mga bagong punong maaasahan, at si Su Goyao ang naging paborito nila. Goyao, hindi ko inaasahan na ang kinabukasan ng pamilyang Su ay nasa iyong mga kamay. Matagal ko nang sinabi na makakamit mo ang magagandang bagay. Buti na lang ay pinigilan ka ni Su Guolan noon. Hindi ko inaasahan na marami ka nang naipon at sa wakas ay nagundyok sa araw na ito. Kung mayroon kang sasabihin sa akin sa hinaharap, sabihin mo lang sa akin, at gagawin namin ito para sa iyo. Sa pakikinig sa mga salitang ito, hindi napigilan ni Su Goyao na mapabuntong hininga. Ang mga lalaking ito ay hindi tumitingin sa kanya noon sa mata. At ngayon, isa-isa, gusto nilang subukan ang kanilang makakaya upang mambola siya. Iyan ang benepisyo ng status. Sa wakas ay nasiyahan si Goyao sa pakiramdam ng pagiging supremacy, ngunit naalala niya ang isang bagay na hindi ito dahil sa kung gaano siya kalakas, ngunit dahil sa tulong ng Aaron. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!